Nabalitaan namin na may bagong bukas daw na paliguan dito malapit sa favorite spot natin at eto ay ang Kanaway Nature Park. Kaya naman samahan nyo ang mga person para dayuhin to. Kahit nga Huwebes Santo ngayon, napagdesisyonan naming maligo ng dagat dahil ngayong araw nga lang pwede at walang pasok sila mister at ang iba pa nating makakasama. Kaya naman tara at samahan nyo kaming sulitin ang pagdadagat. Maaga pa nga lang ay bumiyahe na kami papunta dito sa mga kapatid ko. At gusto nga rin naming masilayan ang sunrise nito kaso mukhang magiging mahiyain ang haring araw ngayon dahil hanggang silip lang. Maaga nga kami ng bulabog dito sa mga kapatid ko at habang umuulan ay tamang kape muna tayo dahil maya-maya lang ay aalis rin tayo para mamili ng mga babaunin natin. At nang tumila na ang ulan ay naghanap na rin kami ni Mister ng bukas na tindahan na pagbibilhan natin ng pwede nating baunin na pansit at buti na nga lang talaga ay meron na dito kaya naman pumili na rin ako ng mga sangkap na kakailanganin natin at perfect nga rin itong bulad lalo na at bawal ang karne ngayon dahil sa Huwebes Santo na. Yun nga ang paniniwala ng maraming Pilipino o walang kukontra, respeto na lamang po sa kanya-kanyang paniniwala. Nung okay na nga tong pampansit natin, ay nagbabaka sakali naman kami na makahanap ng isda. Sakto rin naman na may kabubukas lang dito. Hindi na nga namin to pinalagpas dahil sa mga araw na to may kahirapan nga maghanap ng isda at kahit nga pricey, sa panahon ngayon ay wala nga tayong no choice. Hindi ko nga lubos maisip kung paano binabudget at pinagkakasya ng mga maliliit na sahod ang araw-araw na pangangailangan nila. Kaya naman huwag nating kalimutang magpasalamat una sa Panginoon, pangalawa sa mga provider natin na silang dahilan kung bakit tayo nakakaraos sa araw-araw. O siya, dahil tapos na tayong mamili, ng mga oras na ito ay niluluto na nga ng sister ko habang si Mister ay tamang ihaw nga lang dito. A few minutes later. Wala na ngang maraming tsetsebareche at nandito na tayo. Mula dito sa kalsada ay babaybayin lang natin ang daan na to. Ano pang hinihintay natin? Tara at sabay-sabay tayong magulat sa nakatagong ganda ng Kanaway Nature Park. Ayan at may pa-farm pa nga sila dito. Siguradong mabubusog ang mata ng mga bulangero dyan. At kung ikaw na gustong makalimot kahit papaano sa problema at malayo sa mga chismosa, mag-outing ka na para umusok pang lalo ang mga ilong nila. Uy, wag ganun! Tamang autograph nga lang ako dito. Ano ba? Piling sikat? Register pala yan sa bawat pumapasok. At syempre may entrance fee. 10 piso nga para sa matatanda. Libre naman para sa mga bata. Sa pagbisita mo nga dito ay bukod sa nag-enjoy ka na, ay nakatulong ka pa sa mga taga rito. Kaya naman sana mas makilala pa ang natatagong ganda ng nature park na to. Kaya naman ano pang hinihintay natin? Tara at sabay-sabay tayong mamangha. At eto nga ang magiging cottage natin. Yan na rin lang kasi ang available at fully reservation na nga raw sila sa Sabado at Linggo dahil maaga pa nga nito at iilan pa lang ang mga tao. Kaya naman sakto at ililibot ko muna kayo. Mataratingin tayo dun sa baba. Maganda dito. Puro ba to? May floating cottage. Oh, gundo. Maganda dyan. Tignan mo ang linaw. Maganda dito, hindi madumi. Ano kaya itong At ang Shala, may pa-floating cottage sila. At kung gusto nyo nga dito pumesto, ay kailangan nyo muna magpa-reserve dahil mahirap nga makuha ang spot na to. Lalo na at nag-iisa lamang. Sa halagang 500 pesos ay pwede nyo nang sulitin ng maghapon. At isang talon lamang ay nandyan ka na nga sa paliguan na mapapagod ka na lang talaga kakalangoy. At makakahindi ka ba kung ganito kalinaw ang tubig? At eto naman ang iba pa nilang mga cottage.
Tara at ipapasilip ko naman sa inyo ang mga rock formation. May ihawan na nga rin sila dito. At sino ba namang hindi gaganahang mag-ihaw kung ganito ang view mo? At dahil first time nga namin dito na hindi namin alam na may ihawan na pala, kaya inihaw muna namin yung isda bago kami umalis. Sayang naman. Magsususuot nga ang mamshi nyo dito sa mga bato. Of course, para ma-share ko rin sa inyo ang bawat kasulok-sulukan dito. Yung mga nakasabit na plastic pala ay mga tira-tirang uling niya. Ito may mga uling na sila. Wow! Ito na. Ganda. Sobrang aesthetic. Talaga. Etong daan na to ay papunta naman sa likod, pero saka ko na yun ipapasilip sa inyo sa part 2 dahil dito muna tayo sa may cave. Maraming kuweba dito. Ganda. Siya ganda. $200 lang. Ito yung cottage na to. 200 pesos only. Ayan, at isa-isa nang nagsisipagdatingan ang mga kasama natin. Matapos kaming ihatid ni Mr. ay sinundo niya naman ang iba. Ayan, daladala niya na nga ang mga baon natin. Maya-maya naman ay dumating na itong sister ko kasama ang partner niya at ang infant niya. Si mama nga ay absent sa ganap natin ngayon dahil nilalag na. Bawi-bawi na lang next time. At gutom na nga kami ni Mr. ng mga oras na to, kaya naman nanginain na kami. Pati nga itong mga bata ginutom kakaligo. Nung natapos kaming kumain ay maglakad-lakad nga raw kami. Kaya kahit wala namang dapat tagtagin na taba ang mamshi nyo, ay sumama na nga rin ako syempre para maipakita sa inyo ang buong view dito. Pasensyahan nyo na lang po kung nakakahilo itong video ko dahil doon nga ako nakapokus sa mga tatapakan ko dahil nagbabaka sakali na rin na may madaanan tayong seashells na pwede nang ulamin. Palow tide pa nga lang ng mga oras na to at marami nga rin nagpupunta rito para mamurot o manguha ng mga seashells at libreng biyaya na nga to mula sa karagatan. At paalala lamang po, kung kukuha tayo ng mga lamang dagat ay panatilihin natin ang disiplina. Isa na doon ay huwag tayong kukuha ng mga maliliit pa at higit sa lahat huwag tayong kukuha ng sobra-sobra. Huwag po sana nating abusuhin dahil wala rin namang ibang makikinabang nito kundi tayo. Tama! Ayaw naman nating mangyari na bawiin ng may kapal ang mga biyayang ito. Mula naman dito ay ipapasilip ko sa inyo ang buong view ng Kanhaway Nature Park.
At bumalik na nga rin kami nito dahil umuulan na. Samantalang naabutan namin itong magtito. Ganyan ang pwesto dahil umaanggi. Buti na nga lang at maasikaso itong mga staff nila. At agad rin naman silang naglagay ng lona. Kung may kailangan nga kayo ay magsabi lang kayo sa kanila dahil sigurado hahanapan nila ng paraan niya. Salamat rin po kay kuya na laging nakabantay sa mga batang naliligo. Nakikita nga namin na sinisigurado nila ang kaayusan at kaligtasan ng mga guest nila. Maya-maya naman ay sumunod na rin itong mga boys namin. Yung brother ko na wala raw balak maligo pero mas nag-enjoy naman. Nung nakapagpahinga at nabusog na ang lahat, ay napagdesisyonan naman naming pumunta dito sa likod. Eto na nga, may papasilip ko na sa inyo. Uy, hintay! Bakit mo dalawa naliligaw? Hintayin niyo yung kauri niyo, oh, nahuli. Chu. Dali. Saan banda? Yun dyan? Ilado lang ako yung mama. Sayak ko. Kung dayak ko. Diri, hindi ko. Doon sa kabila, madalas kami maligo doon. Ngayon, bagong naman dito, bagong liguan. Andito naman tayo ngayon sa bagong liguan, mga mi. Diba? At etong sister ko, ewan ko ba kung anong naisip at balak itulak ito partner niya. O magkakapatid talaga kami, bigla-bigla na lang sinusumpong. Ayun, tawang-tawa sa kalokohan niya. Shoutout pala sa follower natin na si Ma'am Leia Abenales. Solid taga-subaybay nga raw siya ng mga ganap natin. Salamat po! Mga katrabaho ngayon ng sister ko. Shoutout to Palawan Pawn Shop, Borongan Branch. Natanaw nga namin itong sister ko sa may di kalayuan. Pinuntahan na rin namin para kumustahin ang pamumurot nila. O diba sabi ko naman sa inyo pag nagdagat kami talagang sulit. Kaya naman tara, samahan nyo kami at i-check natin. Oo. Uy, dapat nasa lang panahon, no? Sakto lang. Panghang-hanghang man to. Sige. May mouse ka dito? Ano ba yan? Ay, kinakaba niyo lang. Ganun mo lang ako. Kinakaba, baka makakaba tayo ng, makakaba tayo ng ano, makakaba tayo ng, ang tawag nito, balat. Hindi na rin kami nagtagal at ligong-ligo na nga raw sila. At ayan na nga, nagsipagtampisaw na. At for the video nga lang muna tayo sa side na to. Habang busy at nag-e-enjoy nga kami, ay itong si Papa ko muna ang bantay sa apo niya. Kaya naman napakaswerte naming magkaroon ng ama na ganito. Eto na nga pala ang napamurot ng sister ko, ng partner ng pinsan ko. Diba nakapag-enjoy na, may uulamin pa pag uwi. Samantalang gusto ko lang naman sanang kumuha ng transition nito. Kaso pagpasensyahan nyo na at wala talagang matino sa pamilya namin. Ganitong lakad ba raw dapat? Pilay na pilay nga. Grabe mo kapilay. Kaya naman pwede pa kayong magdalawang isip kung gusto nyong mapabilang sa pamilya namin. Nag-enjoy nga kami ng sobra. Sana kayo rin. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na mga ganap. Salamat!